Alam nyo, pag nakakakita tayo ng aso't pusa, ano agad ang naiisip natin? Habulan, di ba? Parang langis at tubig, hinding-hindi magkakasundo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na itong walang katapusang habulan ay hindi pala nagsimula sa simpleng alitan, kundi sa isang kwento ng matalik na pagkakaibigan at isang napakong pangako? Pero teka, naisip nyo na ba kung bakit nga ba sila laging nag-aaway? Kasi hindi yan basta-basta lang. Merong isang sinaunang alamat sa likod ng bawat tahol at bawat takbo na nakikita natin. Halika't alamin natin ang kwento sa likod nito. Kasi, ayon sa alamat, may isang panahon na ang aso at pusa hindi pala magkaaway. Ang totoo niyan, ang turingan nila sa isa't isa parang magkapatid, magkasangga sa lahat ng bagay, matalik na magkaibigan. Okay, so simulan natin ang kwento sa isang panahong payapa pa ang lahat kung kailan ang mundo nila ay puno pa ng pagkakasundo. Noong unang panahon, sa isang simpleng tahanan, may tatlong bida tayo. Si Bantay, isang matapat na aso, at si Muning, isang malambing na pusa. At syempre, ang kanilang amo, isang matandang magsasaka. At grabe, perfect team talaga sila. Si Bantay, siya yung security guard sa gabi. Tinitiyak niyang ligtas ang bahay. Tapos si Muning naman, siya yung pest control kumbaga, tagahuli ng mga dagang sumisira sa mga palay. Dahil sa teamwork nila, naging masagana ang buhay ng kanilang amo. So para masigurado ng friendship nila ay forever, gumawa sila ng isang napaka-espesyal na bagay. Isang sagradong kasunduan. Ito yung tinatawag na kasunduan ng kapayapaan. Isipin nyo, isang pangako to na nakasulat sa isang mahiwagang balat ng hayop. At isa lang ang layunin nito. Siguraduhin na ang pagkakaisang nila ay mananatiling magpakailanman at na lahat ng biyaya, pantay nilang paghahatian. At simple lang ang rule ha, simple lang talaga. Hanggat buo itong dokumento, magkakaibigan sila. Yun lang, tandaan nyo yan kasi dyan mag-uumpisa ang lahat. So, isang gabi pagod na pagod si Bantay sa magdamag na pagbabantay. Sabi niya, Muning, ikaw na muna magtago nito ha. Ingatan mo yan, buhay ng pagkakaibigan natin yan. At itinago naman ito ni Muning sa isang baul. Sa paniwalang, doon ito pinakaligtas. Pero, yun nga, hindi nila alam na may nanunood pala sa kanila mula sa dilim. Isang nilalang na may maitim na balak. At dito napapasok ang kontrabida ng ating kwento. Sino pa ba kundi isang daga? Sobrang inggit nung daga sa samahan nilang dalawa. Para sa kanya, hadlang ang pagkakaibigan nila. Kasi iniisip niya, pag nag-away tong dalawang to, edi mas madali akong makakakuha ng pagkain. At yung plano niya, naku, simple lang pero sobrang sama. Pagsapit ng gabi, habang tulog na tulog ang lahat, sinugod niya yung baul, hinanap yung kasunduan, at walang awang nginat-ngat. Sinira niya lahat hanggang sa magkapira-piraso ito. At dito na nagsimulang gumuho ang lahat. Isang tiwala na ang tagal binuo, masisira lang dahil sa isang maling akala. Kinabukasan, ayun na nga, nagkaroon sila ng maliit na away tungkol sa pagkain. Para maayos, sabi ni Bantay, Muning, ilabas mo na yung kasunduan natin para malaman natin yung tamang hatian. Pero pagbukas ni Muning ng baol, grabe yung gulat niya. Sira-sira na yung dokumento at sa sobrang takot, hindi siya nakapagsalita, natula lang siya. At yung katahimikan niya, yun yung naging mitya ng lahat. Akala kasi ni Bantay, sinadya ni Muning na sirain yon para suluhin niya ang lahat ng pagkain. At dahil sa galit at sa pakiramdam na tinaydor siya, isang sigaw ang kumawala kay Bantay, mga salitang tumapos sa kanilang pagkakaibigan. Traidor ka, Muning! Mula sa isang akusasyon, nagsimula ang isang alita na, well, hanggang ngayon nakikita pa rin natin ang resulta. Dahil sa tindi ng galit, hinabol ni Bantay si Muning. At si Muning, hindi na siya nabigyan ng chance na magpaliwanag. Masyado nang malalim yung sugat para kay Bantay para makinig pa. At ito na nga ang naging resulta. Simula noon, pag nakakakita ang aso ng pusa, hinahabol niya. Dahil naaalala niya yung pakiramdam ng pagtataksil. At yung pusa naman, laging tumatakbo palayo. At ang galit niya, ibinaling niya sa daga. Yung totoong may kasalanan sa lahat. Sa huli, ang buong kwento pala ay tungkol sa tiwala. Parang isang mahiwagang papel talaga, no? Ang hirap buuin, pero isang maling akala lang o isang paninira ng iba, wasak agad.
Itong alamat na to, grabe, isang napakalakas na paalala para sa ating lahat, di ba? Na sobrang importante ng komunikasyon. Kasi baka yung mga maliliit na misunderstandings lumaki at maging permanenteng lamat sa isang relasyon. Isipin mo, kung nagsalita lang sana si Muning, baka ibang kwento ngayon. Kaya ngayon, kayo naman ang tatanungin to. Para sa inyo, ano ba yung pinakamahalagang aral na nakuha nyo sa kwentong ito? Ng isang napakong pangako. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.